Hindi natin kaya na hindi kumain sa loob ng isang araw. Kapag hindi tayo kumain, nanghihina tayo, nanlulupaypay tayo. Pero bakit pagdating sa espiritual na pagkain, kaya natin na hindi kumain sa loob ng isang araw at kahit ilang araw pa nga? Pagdating sa physical life, hindi natin matiis. Pero pagdating sa spiritual life, natitiis natin na hindi kumain. Marami tayong panahon para sa ating trabaho, sa ating mga schoolworks, sa pagdevelop sa ating mga sarili. Pero nasaan ang ating panahon sa ating pagpapakain ng ating mga espiritual na buhay? Hindi totoo na sobra tayong busy. Hindi totoo na marami tayong ginagawa. Kasi alam mo yung totoo? Obserbahan mo ang iyong sarili kung ilang minuto at ilang oras ang ginugugol mo sa cellphone at sa social media. Sabi nga ng isang mangangaral ng Biblia, pinapatunayan ng social media na ang kakulangan natin sa pagdadasal at sa pagbabasa, pag-aaral ng Biblia ay hindi dahil sa busy tayo, kundi dahil hindi natin priority ang ating personal na relasyon sa Diyos. Kung kaya nating mag-exert ng effort, ng panahon sa iba't ibang bagay dito sa mundong ito, pero bakit hindi natin iyon magawa pagdating sa ating spiritual life? So what does that mean? What does it reveal? It reveals that in our hearts and in our life, hindi natin pina-priority ang ating Panginoon. Isang mapagpalang araw sa iyo, kapatid at kaibigan, at nandito tayo sa lesson 2 na mayroong pamagat na espiritual na pagkain. Mayroong isang batang palaboy at hindi niya pansin ang mga dumi at ang amoy ng basura. Habang naghahanap siya ng mapapakinabangan sa mga basurahan ay nasabi niya sa kanyang sarili na mag-iisang araw na hindi ako kumakain. Sana naman ay makakuha ako ng bote o kaya ng bakal para naman maibenta ko at nang magkapera ako at nang makakain na ako. Maya-maya, mayroong dumating na batang babae na magtatapon ng basura. Sumigaw yung babae doon sa may batang palaboy at sinabi niya, "Hoy, alis! Umalis ka dyan." At habang papalayo yung batang palaboy, ay sobra ang kanyang titig doon sa may pagkain na itatapon ng babae sa may basurahan. So nung nakaalis na yung batang babae, ay agad-agad na nagpunta yung batang palaboy doon sa basurahan at kinuha niya yung pagkain na itinapon ng babae. Naupo siya sa isang banda at kinain niya yung basura. Bagamat kung iisipin natin ay hindi ba't parang nakakaawa yung batang palaboy dahil gutom na gutom siya sa pagkain. Pero alam mo ba yung mas nakakaawa? Yung tayong mga tao na gutom ang ating espiritual na buhay sa mga espiritual na pagkain na pwede naman o makukuha natin ng libre pero hindi natin pinapakinggan, hindi natin kinakain, hindi tayo nagpapakabusog sa salita ng Diyos o sa pagkain espiritual. Basahin natin ang awit 19 verse 7 at 11. Ang kautusan ng Panginoon ay walang mali. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong buhay. Ang mga turo ng Panginoon ay maaasahan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Ito rin ay nagbibigay babala sa akin na iyong lingkod, Panginoon. At kapag ito'y sinunod ko, tatanggap ako ng dakilang gantimpala. Dito binabanggit na ang ating espiritual na pagkain ay walang iba kundi ang salita ng Diyos o ang Biblia. Paano nilalarawan ang salita ng Diyos sa ating binasa? Ang salita ng Diyos ay walang mali. Marami tayong nakukuhang mga payo, mga sinasabi ng mga tao, 'di ba? Na mga nakaka-inspire, na nakapagbibigay sa atin ng lakas ng loob, na mga nakakapagbago sa ating mga prinsipyo sa buhay. Pero kapatid at kaibigan, ang salita ng Diyos ay walang mali. Ang salita ng Diyos walang mali. Pero bakit mas hinahanap natin ang salita ng tao? Bakit ang unti ng panahon natin sa ating pag-aaral, sa ating pagbabasa ng Biblia, kung ito pala ang magtuturo sa ating mga buhay, kung paano lumakad ng tama, kung paano o
o ano ang ating maging dapat na character and attitude. Sabi pa sa ating binasa, ito ay nakakapagpabago ng buhay. Kaya alam mo kapatid at kaibigan, kaya siguro ay nahihirapan kang magbago sa iyong buhay, ang bagal ng progress mo sa spiritual na buhay mo, kasi nga ang tamad-tamad at ayaw mong magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos. Sabi pa dito, ang salita ng Diyos ay maaasahan. Pero bakit kung saan-saan tayo mga nagsisipunta sa ating mga problema, sa ating mga hinaing, sa ating mga pagsubok sa buhay, kung ang ating maaasahan o ang ating magiging pinakamatibay na pag-asa pala ay matatagpuan sa Biblia. Ito ay nagbibigay ng karunungan. Magiging matalino ka kapag ka ikaw ay nag-aral, isinapuso at isinabuhay mo ang laman at mga aral ng Biblia. At ito rin ay nagbibigay ng babala. Ibig sabihin, dahil nga gusto ng Diyos na tayo ay lumakad sa katuwiran, lumakad sa tamang landas, makikita din natin na ang Biblia ay punong-puno rin ng babala. Hindi dapat natin gawin upang maayos ang ating mga buhay. At syempre, especially, yung maluwalhati natin, mag-glorify natin ang Diyos sa ating mga buhay. Basahin pa natin ang awit 19:9 at 11. Ang pagkatakot sa Panginoon ay mabuti at ito'y nararapat gawin magpakailanman. Ang paghatol ng Panginoon ay batay sa katotohanan at pawang makatarungan. O di ba? Kung naghahanap tayo ng katotohanan, mahahanap natin iyon sa Biblia. Ang ating buhay kasi na mga tao dahil nga sa kasalanan ay nabahiran tayo ng madilim na mga pag-iisip. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag sa ating mga buhay. Alam mo kasi mga kapatid at mga kaibigan, marami pang bagay sa ating mga kaisipan, mga natutunan natin na hindi nakalinya sa salita ng Diyos. Na akala natin tama yung ating mga pag-iisip, yung ating mga prinsipyong pinangahawakan, pero ang totoo, ito pala ay mali kung tayo lamang ay magkakaroon ng panahon at palagi ang pagbabasa ng Biblia. Sabi niya sa awit 119 verse 105, ang iyong mga salita ay nagbibigay liwanag sa aking daan. Napakadilim ng mundong ito. Napakaraming mga tukso, nandiyan pa si Satanas at ang kanyang mga alagad. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagsisilbing liwanag para sa atin upang makadaan tayo ng maayos at matuwid sa mundong ito. Kaya sana, katulad ng sinasabi niya muli sa awit 119, 97, 110, iniibig ko ang iyong kautusan. Ito'y palagi kong iniisip, ang mga masasama ay naglagay ng patibong para sa akin, ngunit hindi ako humihiwalay sa iyong mga alituntunin. Kaya sana, hindi lang sana, kundi dapat. Katulad ng binanggit natin na verse, dapat mahalin natin ang salita ng Diyos. Pagtuunan natin ito ng panahon, bigyan natin ng oras. Lagi tayong mag-meditate sa salita ng Diyos. Kasi ito yung magiging sandata natin sa mga kaaway, sa mga pagsubok, sa mga temptasyon sa buhay na ito. Napakaraming patibong ng kaaway. Pero ang salita ng Diyos ang ating magiging guide para matalo, malupig ang ating mga kaaway. Para magkaroon tayo ng victory sa mundong ito. Especially ang victory sa kasalanan. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay mas nakikilala natin ng personal ang Diyos. Diba? Ganoon sa isang relasyon, kung napapansin mo, the more kayong nag-uusap, the more kayong mayroong panahon sa isa't isa, magkwentuhan, magbanding, mas nagiging close kayo, mas nakikilala ninyo ang isa't isa. Ganoon din ang ating relasyon sa Diyos. Bagamat wala siya physically dito, nakatabi natin sa ating mga buhay, pero nag-iwan siya ng kanyang mga salita physically na pwede nating basahin, pwede nating malaman, pwede nating mapakinggan, pwede nating mas makilala pa ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita.
Ang prayer, nakikipag-usap tayo sa Diyos, samantalang ang Bible, ang Diyos ang nakikipag-usap sa atin. Kaya nga hindi pwedeng dasal ka lang ng dasal. Maraming mga Kristiyano ganoon. Okay naman, pastor, ang aking spiritual life. Nagdadasal naman ako. Aba, parang napaka makasarili naman natin. Kasi ang gusto lang natin, tayo ang pinapakinggan ng Diyos. Pero hindi tayo ang nakikinig sa Diyos, hindi ba? Kaya nga, dapat, mga kapatid at mga kaibigan, balance parati ang Word of God at ang prayer. Mayroon niyang nagtanong sa isang pastor, Pastor, ano po ba ang mas mahalaga? Ang panalangin po ba o ang salita ng Diyos? Alam niyo, sumagot yung pastor, ano ba ang mas mahalaga sa ibon? Yung kaliwa o yung kanang pakpak? Kaya sana parehas at balanse ang ating pagpapahalaga at pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa at pag-aaral ng kanyang salita. Kasi ang salita ng Diyos, bukod sa nakikilala pa natin ang Diyos, ay mas napapatatag, napapalago, napapalalim din ang ating mga pananampalataya. Words are powerful. Kung yung mga salita ng mga tao nakakapagpaantig sa ating mga puso, nakakapagpa-inspire sa atin, how much more ang salita ng Diyos, ang Diyos na lumikha sa'yo, sa atin. At syempre, hindi lang tayo nagbabasa-basa, hindi lang tayo nag-aaral, kundi dapat sinusunod natin ang mga aral sa Biblia. Anong sabi doon sa may unang verse na ating binasa? Kapag ito'y sinunod ko, tatanggap ako ng dakilang gantimpala. Ibig sabihin, walang gantimpala, walang blessing kung walang pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi lang tayo dapat nakikinig, dapat isinasa puso at isinasa buhay natin ang salita ng Diyos. Sabi pa nga niya sa Job chapter 23 verse 12, sinusunod ko ang kanyang mga utos at iniingatan ko ito sa aking puso. Kaya dapat we have the eagerness, desire, and motivation to love the Word of God. Sana maging katulad tayo ng mga Bereans dito sa may Gawa, chapter 17, verse 11. Mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Thessalonica. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo at araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan upang tignan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Imagine that. Take note, nagpipreach sila Paul. Pero ang sabi sa text natin, personally, pinag-aaralan din, binabasa din, iniintindi din ng mga Bereans yung mga sinasabi ni Paul at ng mga disipulo. Hindi lang tayo dapat makontento dahil nakakapakinig tayo tuwing linggo o nakakapag-scroll tayo sa social media, sa Facebook, sa YouTube o katulad nito. Kaya alam mo kapatid at kaibigan, mas matutuwa ako kahit na hindi ka na nanonood sa mga bidyong ito, basta mayroon kang personal na pag-aaral, debosyon, pagbabasa ng salita ng Diyos. Nothing compares with that. Our God is a personal God and you must meet Him in a personal way. Sabi niya pa sa 1 Peter 2:2, gaya ng sanggol na bagong panganak, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Katulad ng baby na sabik sa gatas, ang sabi ng Panginoon, ganoon ang gusto niya sa ating mga buhay. Yung sabik na sabik tayo sa kanyang mga salita. Gaya nga ng sinabi ni Jesus, ang huling verse natin sa Matthew chapter 4 verse 4, sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos.
Kaya kapatid at kaibigan, kamusta ang espiritual na buhay mo? Baka nangangayayat na, baka ang malnourished mo na, baka aglalatoy ka na, nanghihina ka na. At ang pinakamalala, hindi mo alam, baka nakaratay na pala yung espiritu mo papunta na sa kamatayan, nahihiwalay ka na pala sa Diyos. Kailan ka huling nagbasa ng Bible? Kailan ka huling nag-devotion? Personally, kailan yung panahon na nanabik ka sa salita ng Diyos? O baka mas nananabik ka sa kayang ibigay ng mundong ito?